Ako nga pala si Harry Cerneb, 27 years old. Ito pong nakakatakot kong karanasan ay nangyari sa akin noong 9 years old ako. Kaisa-isang paranormal experience ko ito at hindi na nasundan. Nakatira kami noon ng Mama Helen ko sa Cavite. Kami na lang po ang magkasama sa buhay dahil maaga pong sumakabilang bahay ang papa ko. Iniwan niya kami ni Mama dahil nakahanap siya ng babaeng mas bata at mas maganda. Kaya ayun, si Mama na ang nagtaguyod sa akin at lumaki akong mama's boy. Hindi mahigpit ang Mama Helen ko sa panonood ng TV. Naaalala ko noon na iniiwan niya akong mag-isa sa sala kapag gusto ko pang manood ng TV at nauuna na siyang matulog. Noong mga panahon na ito ay nagpapalabas pa ng anime tuwing gabi. Katatapos lang ng Monster Rancher na pinapanood ko noon at nakaramdam na ako ng antok, kaya nag-decide na ako na matulog kasama ni Mama. Pagpunta ko sa harap ng kwarto ay napansin kong bukas na yung pinto, kaya dire-diretso akong pumasok. Si Mama Helen nakahiga na sa kama. Nakatihaya ang pagkakahiga niya at nakaharap sa kisame ng bahay. May pagtataka ako noon nang tabihan ko si Mama Cerneb. Nakasuot kasi siya ng mahabang itim na damit. Walang itim na pantulog si Mama, kaya naman hindi maalis sa isip ko yung pagtataka. Gusto ko siyang tanungin noon kung bagong bili ba yung damit niya. Pero naisip ko baka magalit siya kapag ginising ko. Ang ginawa ko na lang noon ay niyakap ko ng mahigpit ang natutulog kong nanay. Habang yakap-yakap ko si Mama ay nakarinig ako ng mga yabag na papalapit sa kwarto. Hinigpitan ko yung yakap ko kay Mama Helen dahil natatakot na ako. Sa higpit ng yakap ko sa kanya ay unti-unti kong nararamdaman yung lamig ng katawan niya. Parang lamig na hinawakan mo yung durog na yelo sa ref. Ganun ang naaalala ko. Nagtuloy-tuloy pa rin yung papalapit na yabag sa kwarto namin ni Mama. Pero noong oras na yon, Cerneb, ay may nangyayari ng kakaiba sa kamang hinihigaan ko. Unti-unting lumulubog si Mama na yakap-yakap ko. Pinipilit kong iangat yung katawan ng Mama Helen ko, pero tuloy-tuloy lang siya sa paglubog. Tapos natakot na naman ako kasi hindi talaga nawawala yung lamig ng katawan niya. Mainit kasi lagi si Mama Helen kapag niyayakap ko. Mangiyak-ngiyak na ako nang mag-decide akong gisingin na si Mama. Kinakain kasi siya ng kama. Hindi ko na siya kayang maiangat kasi lumulubog na yung katawan niya. Nung titignan ko na sana si Mama Helen sa muka, ay nanigas yung katawan ko. Hindi kasi siya si Mama Helen. Babae rin pero ibang tao. Nakaharap sa akin yung babaeng katabi ko. Yung layo ng mukha namin nasa isang dangkal lang. Nakangiti sa akin yung babaeng inakala kong si Mama. Yung mukha niya kasing kulay ng bagong halong simento. Mahaba yung buhok niya na sinasakop yung kabuuan ng kama. Yung ngipin niya naninilaw. Tapos yung kinalalagyan ng mata niya ay purong itim lang. Sa sobrang paninigas ng katawan ko noon dahil sa takot ay wala akong magawa. Kahit pagsigaw, hindi ko kaya. Talagang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Doon ko unang nalaman na ganoon pala ang nagagawa ng labis na takot sa tao. Nang muli kong marinig ang mga yabag ay naramdaman kong normal na ulit yung kamang hinihigaan ko. Wala na yung nakaitim na babae sa tabi ko. Kapapasok lang din ni Mama Helen sa kwarto. Matapos ang gabing yon ay hindi na ulit ako nagpuyat sa mga sumunod na gabi. Kinakausap ko rin muna si Mama kapag nauuna siyang mahiga sa kama. Kapag sumagot siya, doon pa lang ako tatabi sa kanya. Dapat sigurado akong si Mama Helen ang katabi ko at doon lang ako makakatulog. Experience ko po ito noong nakatira pa ako sa kamag-anak ko sa Quiapo.
Jimmy na lang po ang ipangalan nyo sa akin. 17 years old ako nang mangyari ito at nag-aaral sa kolehiyo. Nakikitira ako noon sa bahay ng Tio Del Marco. Pareho kaming college ng bobo niyang anak, kaya naman doon niya ako pinatira para daw tumalino ang anak niya. Hindi po pala nakagraduate ng college yung anak niya dahil nakabuntis ng kaklase. Hindi naman kalakihan ang bahay ni Tio Delmar. Sakto lang para sa pamilyang may 9 na anak kung natutulog nang nakatayo ang mga nasa bahay. Sa madaling sabi, Sir Neb, ay squatter lang din ang bahay ng Tio Delmar. Pero sino ba naman ako para umangal, di ba? Sa probinsya lang ako nakatira. Kung ikukumpara nga ang bahay namin ay mas di hamak na mas maayos pa ang bahay nila. Ganun kalala yung kahirapan namin sa probinsya. Kaya ginusto ko ring mag-aral sa Maynila. Bukod sa pagtakas sa realidad ng buhay, ay naniniwala kasi ako noon na sa Maynila matatagpuan ang kaginhawahang maibibigay ko sa aking mga magulang. Christmas break noon. Madaling araw. Kumakapit yung lamig ng hangin sa katawan mo. Nang biglang magising ako. Kaya naman hinanap ko yung natitira kong sigarilyo. Lumabas ako ng bahay. Nagsindi ng yosi. Habang naghihit-hit buga, ay napansin kong may babaeng nakaitim ang nakatambay sa gilid ng bahay. Nakatayo lang. Hindi ko maaninag yung muka dahil buwan lang naman ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Akala ko nga nung una ay anino lang yung babae. Pero nung gumalaw ng konti yung katawan niya, nakumpirma kong tao nga. Inalok ko siya kung gusto niya bang magsigarilyo. Hindi sumagot yung babae, kaya naman naglakad na ako para lapitan. Naisip kong baka pakawala ng mga akyat bahay at tinitiktika ng bahay nila Tio Delmar. Kaya nag-alala ako. Pero nung malapit na ako sa babae, tsaka ko lang na-realize, Sir Neb, na ang pinakamahal na bagay pala na mananakaw ng mga akyat bahay sa bulok na tinitirhan namin ay yung takuring galing sa US na walang nguso. Hindi ko na sana papansinin yung babae, pero may kakaiba doon sa tindig ng babaeng yon. Para niya akong inaakit na ewan. Kung epekto ba yon ng lamig ng Disyembre o libido ng binatang ako ay hindi ko alam. Bago ko pa man tuluyang malapitan yung babae ay napaatras na ako. Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Kung bakit? Ito kasi ang nangyari. Nasa 4 na hakbang na lang ang layo ko noon sa babae nung makita kong wala siyang muka. Blanko lang. Malabo o mas magandang sabihin na blurry. Na parang yung magagandang pelikula sa Japan. Kahit yung katawan niya, mga kamay at paa, ay hindi ko sigurado kung damit nga lang ba. Para siyang anino na nagpipilit magkaroon ng itsura. Black lady na hindi pa nadidiskubre kung paano siyang magmumulto. Ewan ko, hindi ako sigurado. Ilang beses kong sinilip yung babae sa labas, pero hindi siya umaalis sa kinatatayuan. Wala siyang muka pero pakiramdam ko ay nagtititigan kami sa tuwing sinisilip ko siya. Sa buong magdamag, yung babae lang ang nasa isip ko. Hindi ako na-inlove sa multo, Sir Neba. Takot na takot nga ako eh. Yung takot ko noon, kinukumbinsi ko ang sarili ko na standi lang ng artista yung babae na nagkamali lang ng print at may tarantado lang na naglagay doon para i-prank ang kung sino mang mapadaan. Pagsapit ng umaga, binalikan ko ulit yung pwesto kung saan ko nakita yung Black Lady. Pero walang standi ng artista. Wala ring katao-tao sa buong paligid. Nakakita ka na ba ng multo? Ito lagi ang tanong ko sa mga kaibigan ko kapag nagkukwentuhan kami. Tapos sasabihin ko yung isang bagay na nabasa ko sa internet tungkol sa mga multo. Hindi raw lahat ng nakakasalamuha natin o mga taong nakakasalubong sa daan ay buhay pa. May ilan daw sa mga yan ang patay na.
pero hindi lang natin napapansin dahil sa bilis ng mga pangyayari. Itong kwentong isishare ko, Sir Neb, ay hindi ginawa para siraan ang mga nananalangin sa Panginoon o para ibaba ang reputasyon ng simbahan. Mahilig din ako magsimba dati. Naniniwala rin ako sa Panginoon at sa kapangyarihan niya. Pero naniniwala rin ako na minsan natutulog siya dahil kailangan niya ring magpahinga sa dami ng taong binabantayan niya. Ben na lang po ang ipangalan niyo sa akin. Itong kwento ay nangyari noong palasimba pa ako. Hindi ko sigurado kung demonyo ba ito o multo o masamang espiritu. Kaya kayo na pong mga listeners ang bahalang mag-isip kung ano nga ba itong elemento na nakita ko sa simbahan ng Our Lady of Peace. Papatapos na noon ang misa. Tumayo na yung mga tao para kumain ng ostya. Ito yung palatandaan ko tuwing nagsisimba ako. Naaalala ko kasing marami sa mga nagsisimba ang umaalis na kapag nakakain na ng ostya. Taimtim akong nananalangin noon na sana ay pagalingin ng Panginoon ang nanay kong may TB. Papaupo na ulit ako nang mapansin ko yung kakaibang nilalang na nasa loob ng simbahan. Yung itsura niya parang isang santa. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit na may mga nakadikit na brilyanteng itim. May korona siyang itim at yung baston na hawak niya ay kulay itim din. Kapansin-pansin din sa santa yung maitim at kulot niyang buhok na hanggang puwetan ang haba. Habang naglalakad yung itim na santa ay napapaligiran siya ng itim na enerhiya na parang itim na mga galamay. Kapag nagsasalita siya o bumubulong-bulong, kapansin-pansin yung manipis na usok na lumalabas sa bibig niya. Ang isa pa sa nakakatakot doon sa itim na santa ay walang itim ang kanyang mga mata. Puting-puti lang yung mata niya na parabang hindi talaga nakakakita. Buong misa kong sinundan ng tingin yung itim na santa na nagpapalipat-lipat ng pwesto. Minsan nasa harap siya ng paring nagsusubo ng ostya, nasa isa sa mga aisle. Minsan naman ay lumalapit siya sa mga nananalangin. Hindi siya naglalakad papunta sa mga yon, kundi nagpapalipat-lipat lang. Para bang nagte-teleport. Ni isang beses ay hindi man lang ako nilapitan ng itim na santa. Napaisip tuloy ako noon kung santa ba talaga yon. Ano kayang ginagawa niya? Nagpapagaling ba siya ng mga may sakit o nagbibigay ng mga problema sa mga taong nagsisimba? Sa buong misa, Sir Neb, tinatanong ko sa isip ko kung papanong nakapasok ang ganoong nakakatakot na nilalang sa loob ng simbahan. Sa simbahan na tahanan ng Panginoon. Noon ko rin naisip na marahil ay natutulog nga ang Diyos, kaya may mga ganoong klaseng nilalang ang nagpapagala-gala sa simbahan. Hindi ko na ulit nakita yung itim na santa na yon sa mga sumunod na pag-attend ko sa misa. Pero noong araw na yon, sinundan ko lang siya ng sinundan ng tingin dahil yun lang ang kaya kong gawin. Hindi ko kasi maigalaw ang buong katawan ko nun dahil sa takot. Pag alis ko ng simbahan ay napailang ama namin din ako. At bago umalis, nilingon ko yung itim na santa sa huling pagkakataon. Wala na siya sa loob ng simbahan. Kahit saang direksyon ako lumingon ay hindi ko na maramdaman ang presensya noong nakakatakot na santa. Noong nasa bahay na ako, nanalangin ako na sana ay hindi sumusunod yung santa na yon sa mga taong nagsisimba. Ilang buwan makalipas ang kababalaghang yon, Sir Neb, ay namatay ang nanay ko dahil sa sakit niya. Hindi na ako nanalangin uli. Hindi na rin ako tumapak sa kahit anong simbahan kahit kailan. Experience ko ito nung nasa mall pa ang office namin. Maigli lang naman kaya sana ay mapansin. Tawagin niyo po akong Aiko. Introvert po ako, Sir Neb, mula pa noong bata pa. Kaya naman ilag talaga ako sa mga tao.
Kung pwede nga lang na sa bahay na lang magtrabaho, baka ganoon ang trabaho ko hanggang ngayon. Kaya naman hindi rin ako nagkaroon ng mga malalapit na kaibigan sa mga dati kong trabaho. Ako yung tipo ng babae na hindi nagpapasama kahit kanino kapag magsi-CR ako. At ito siguro ang dahilan kaya pinakitaan ako ng masamang espiritu. Lunch break ko noon at taing-tain na ako. Kaya naman nagmamadali akong pumunta sa CR. Habang papunta sa CR, may isang babaeng maangas pumorma ang nasa unahan ko. Kaya ako nasabing maangas pumorma naka all black kasi si ate. At yung suot niyang palda ay sumasayad na sa sahig. Naisip ko noon na baka goth si ate. Natural unang pumasok yung babaeng nakaitim sa CR. Inisa-isa niyang i-check kung may tao sa 3 cubicle. Nakasara yung unang 2 kaya inassume ko na may gumagamit. Si ating nakaitim doon sa dulo at 3 cubicle pumasok. Pagpasok niya, nagtaka ako kasi hindi siya nagsara ng pinto. Inisip ko na lang na baka may naiwan lang siya doon sa 3 cubicle kaya hindi na sinara yung pinto. Yung balat ko noon, Sir Neb, nagbubutlig-butlig na dahil sa sumisilip na arna. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig kahit wala namang aircon yung CR namin. Mga 10 minuto pa ang lumipas noong hindi ko na kayang tiisin ang nararamdamang sakit ng tiyan. Lumapit na ako doon sa cubicle sa dulo. Makikiusap na ako kay ating nakaitim na ako muna ang paggamitin ng CR kasi nga duming-dumi na ako. Pero nung tumapat ako doon sa 3 cubicle ay para bang nawala yung ebak ko. Pakiramdam ko umatras yun hanggang sa utak ko. Tapos nagkabuhol-buhol yung bituka ko sa tiyan. Walang tao sa 3 cubicle. Naramdaman ko yung lakas ng tibok ng puso ko pagkatapos. Yung kaba ko dahil sa nalalapit na pagjebs napalitan ng kaba dahil sa kababalaghang nasaksihan ko. Parang tinatakasan ako ng mga buhok ko sa katawan. Saan napunta si ating nakaitim? Gulong-gulo noon yung isip ko. Sinubukan ko pang katukin yung first at yung second cubicle para sana makasiguro kung doon ba siya pumasok. Pero nung lumabas yung mga babaeng nagbawas ng kasalanan ay hindi naman sila yung babaeng nakaitim na nakita ko kanina. Sa sobrang takot ko noon ay hindi na ako nakapag-lunch. Nakalimutan ko na rin yung pagjebs ko at mukhang dumiretso na nga yata sa utak ko dahil sa sobrang takot. Pagbalik ko sa workstation ko, tinanong ako nung katrabaho ko kung bakit daw ako namumutla. Sabi ko nakakita yata ako ng multo. Yung babaeng nakaitim na bestida? Tanong pa niya habang tumatawa sa akin. Tangulang yung sinagot ko. Sinabi niya sa akin na kaya daw hindi siya nagsi-CR ng mag-isa ay dahil ang madalas daw napakitaan noong babaeng nakaitim ay yung mga nagsusulo. Dahil sa pangyayaring yon, Sir Neb, ay hindi na rin ako nag-CR mag-isa noong doon pa ako nagtatrabaho. Meron akong medyo nakakatakot at nakakatawa na nakakatangang karanasan noong bata pa ako. 5 years old pa lang siguro ako nung mangyari yon at 12 years old na ako nang mapag-usapan namin isang hapunan. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Neb, pero medyo may kaya kami noon sa buhay. May kanya-kanya kaming kwartong 3 magkakapatid. Kahit ako na bunso ay sinanay nila daddy at mommy na matulog ng mag-isa. Dahil magandang bagay daw yon para matutunan ng isang batang katulad ko ang maging independent. Sa kwartong yon, may 1 taon na kapag nagigising ako ng madaling araw, ay lagi kong nakikita ang mami ko na nakatayo lang sa isang sulok ng kwarto. Silhouette lang naman talaga ng babae ang nakikita ko, pero inassume ko na si mami yon kasi siya lang naman yung madalas magpunta sa kwarto para siguruhin kung tulog na ako o gising pa. Sa mga gabing ganoon, kapag nakikita ko yung silhouette ni mami na nakatayo sa sulok ng kwarto ko, ay bumabalik agad ako sa pagtulog. Natatakot kasi akong pagalitan niya. Pagsapit ng umaga
Walang binabanggit sa amin si Mami tungkol sa paggising ko tuwing madaling araw. Inisip ko noon na hindi niya ako sinusumbong kay Daddy dahil natutulog din naman ako agad. Tsaka pakiramdam ko dati ay mahal na mahal ako ni Mami dahil ako ang bunso. Paulit-ulit kong naranasan ng ganon. Magigising ako sa madaling araw. Makikita ko yung silhouette ng babae sa sulok ng kwarto ko. Matutulog ulit ako. Pero minsan, may isang beses na hindi ako nakatulog agad. Gusto ko kasing malaman kung isusumbong ba ako ni Mami kay Daddy kinabukasan. Nakatalukbong lang ako noong manipis na kumot at nagkunwaring natutulog. Sa nipis ng kumot ko, Sir Neb, ay kitang-kita ko pa rin yung silhouette ni Mami. Naiinis pa nga ako kasi ang tiyaga ni Mami na magbantay. Ang tagal niyang umalis ng kwarto. Nakatulog na lang ako pero hindi ko man lang nakitang umalis si Mami sa kwarto ko. Kinaumagahan, ganoon pa rin ang nangyari. Hindi pa rin nakarating kay Daddy ang pagpupuyat ko sa madaling araw. Lalo kong inisip na talagang mahal ako ni Mami kasi ayaw niya akong mapagalitan. Tumigil lang yung pagdalaw ni Mami sa kwarto ko nung minsang may dumalaw na pare sa bahay namin. House blessing daw, sabi ng parents ko. Noong hindi ko na nakikita yung silhouette ay naisip kong baka tinigilan na ni Mami ang pagbabantay dahil napupuyat lang siya. Paglipas ng maraming taon, noong high school na ako at 12 years old, mapag-uusapan namin sa pagkainan kung ano ang pinakapaborito naming ginagawa ng Mami ko. Sa kuya ko, gustong-gusto raw niya na nagluluto si Mami ng paborito niyang adobo. Yung sumunod naman ay gusto niya raw si Mami kapag binibilhan siya ng libro at sinasama sa SM. Noong ako na yung nag-share ng pinakagusto kong ginagawa noon ni Mami, ay biglang huminto sa pagkain yung pamilya ko. Sabi ko, ang pinakagusto kong ginagawa ni Mami ay yung binabantayan niya ako tuwing madaling araw hanggang makabalik ulit ako sa pagtulog. Lagi ka akong nakatayo sa sulok ng kwarto ko si Mami tuwing madaling araw na nagigising ako at gustong-gusto kong binabantayan ako ni Mami bago matulog. Sir Neb, pagkasabi ko noon, nakita ko yung takot sa muka ng Mami at Daddy ko. Nakitaan ko rin ang takot yung muka ng mga kuya ko. Tapos ang nasabi na lang ni Mami kay Daddy, dapat daw sinabi na nila sa akin dati pa na may multo nga sa bahay namin. Sabi ng parents ko at mga kuya, kahit kailan ay hindi raw pumasok si Mami sa mga kwarto namin nang walang paalam o pagkatok. Nirerespeto daw kasi ni Mami ang privacy namin. Hindi raw si Mami yung nakikita ko tuwing madaling araw, kundi yung Black Lady na nagpapagala-gala sa bahay. Mabuti na lang daw at hindi ko nilapitan o kinausap. Pagkasabi nila noon, biglang parang bumaliktad yung sikmura ko. Nangapal yung batok ko at pakiramdam ko ay mawawalan ako ng malay. Bumalik sa akin yung mga gabi na nakikita ko sa sulok ng kwarto ko yung silhouette ng babae. Noong tatanungin ko na sana sila kung bakit bigla na lang tumigil sa pagpapakita si Mami sa sulok ng kwarto ko, bigla kong naalala ang isang bagay. Yung house blessing na nangyari. Kinumpirma nga nila na yun daw ang dahilan kung bakit hindi na ulit nagparamdam sa amin yung Black Lady. Pinabasbasan na raw kasi nila yung bahay dahil natatakot na raw sila doon sa bayolenteng multo. Nananakal na raw kasi at nangangalmot sa mga taong natutulog. Kaya daw hindi nila sinabi sa akin yung tungkol sa Black Lady, ay ayaw daw nila kung matakot dahil baka dalhin ko raw ang trauma hanggang sa pagtanda ko. Mga kapasta, batiin ko lang po ng happy birthday ngayon yan, November 14, si Miss Sunshine Servo Tayoto. Happy birthday po Miss Sunshine, ingat po kayo ngayong araw. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Good morning sa'yo.
Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.